bahay namin nagigiba talaga ng bagyo, linilipad yung bubong, nagtatago kami sa ilalim ng silong. Maraming mga developments, challenges at pagbabago na mahalagang maintindihan ng bawat isa sa atin. Pag-usapan natin at maging aware tayo, inform at mas handang makisabay sa mga isyu na nakakaapekto sa atin sa araw-araw. Ngayon, meron akong tanong na naisip, opinyon ko lang naman 'to. Sa kasalukuyang pangyayari ngayon sa Pilipinas, ano yung una mong tutulungan, ang bansa mo o yung pamilya mo? Hindi naman na tayo, bulag sa pangyayari, lalo na ngayon 'no, sa ginawa ng kapatid ng ating president. So, kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, ano yung gagawin mo? Uunahin mo bang tutulungan yung bansa o ang pamilya mo? So, ngayon, ako muna yung sasagot bago ko kayo tanungin. Sa akin na based sa experience ko, kasi ako gusto ko rin makatulong sa bansa, okey? Kahit naman sino 'di ba, lahat tayo, lalo na ngayon maraming mga kapwa natin Pilipino ang pumupunta sa rally para makatulong. So ako, gusto ko rin makatulong, gusto ko rin pumunta. Pero naisip ko, paano ako makakatulong sa bansa kung ang pamilya ko hindi siya maayos? So ngayon naisip ko, una ko munang aayusin yung community, yung pamilya ko. Titingnan ko muna, maayos ba kami ng magulang ko, kapatid ko, mga pinsan ko, yung pamilya namin na in the future, lahat kami, hindi lang ako, ang makakatulong sa bansa natin. So, kasi paano ba tayo nakakatulong sa bansa natin? Yung pinaka main reason, paano ba nakakatulong ang bawat Pilipino sa bansa natin? 'Di ba ang pagpili ng tamang kandidato? Kasi yun yung pinaka-powerful, number one 'di ba, yung laging sinasabi nila na nasa tao ang kapangyarihan ng bawat, naluluklok sa government. So, kung ikaw gusto mong tumulong pero yung nakikita mo yung pamilya mo hindi pala okey, so paano ka makakatulong in the future kung lahat kayo watak-watak? So, ang opinyon ko, uunahin ko munang tulungan siyempre yung sarili ko, self-discipline. And pangalawa, yung pamilya ko, paano ko sila mapapasunod o paano kami magkakaroon ng magandang communication. Kasi in the future, naniniwala ako, sa pagpili ng tamang kandidato, magkakaisa kami. Kapag nagkaisa kami, magkakaroon ng malaking community, dun na tayo magkakaroon ng malaking impact sa government natin na makakatulong na tayo na at masasabi natin na puwede pang mabago ang bansa natin, 'di ba? Kasi sa ngayon kasi, hindi ko alam kung tama pa ba yung nangyayari na may kanya-kanyang sinusuportahan, kulay. Pero para sa akin hindi na dapat tayo dun sa kulay, eh. Kasi, kung lagi tayong nakatingin sa kulay, hindi natin mababago yung bansa natin. Yun lang yung ano, kasi kung sa pamilya niyo may iba't ibang kulay na sinusuportahan, kumbaga hindi kayo nagkakaisa. So, number one ang ano ko, opinyon ko na baguhin ko muna yung community ko, pamilya ko. And 'pag nabago ko na yun, naniniwala ako na magkakaroon na ako ng ambag sa bansang Pilipinas, paano ko siya mababago in the future, 'di ba? And the guided with the spirit, hindi natin alam. Basta yun lang yung ano ko, opinyon ko sa ngayon. Kasi lahat naman tayo talaga, may hugot. Pero ito talagang tatanungin ko is, alam ko may mas malaki siyang hugot at, mas may malaki siyang opinyon na puwede nating, maambag sa buhay natin at sa pamilya natin. So, Miss Yang, ano yung hugot mo dito sa ating topic? Thank you, Miss Adela, 'no. Good morning, good morning ba? Good afternoon diyan sa Pilipinas, good day sa lahat. So, sa akin kasi is, kaya yun nga may post nga ako nung nakaraan, but specifically wala akong tinaget na kung ano man, kung sino man ang tama at mali. Nalulungkot lang kasi ako sa yung mga nangyayari sa mundo, sa bansa natin ngayon. Actually, it's all over the world yung nangyayari na kaguluhan. Pero nakakalungkot kasi yung bansa natin,
parang masyado ng critical. Dahil nga sabi nung isang political analyst, sabi nung isang political analyst, nasa ICU na daw ang Pilipinas. Which is parang nung narinig ko yon, sobrang nanlumo ako kasi hindi naman ako, although nandito ako sa France at dati is pangarap ko talaga at plano ko talaga na dalhin dito yung family ko. So, nagkaroon ako ng ganong plan. But then, nung nirefuse ako ng anak ko na pumunta dito, parang nawala yung plano na yon at gusto ko na lang din talagang umuwi ng Pilipinas. Siguro yung ibang mga tao na nagkakaroon ng parang yung bang I don't care anymore about Philippines, gano'n. Siguro kasi sila yung mga nakaplano na nasa ibang bansa na lang, wala na silang pakialam kung ano nangyayari sa atin sa Pilipinas. Pero ako kasi, kaya ako napa-post ng gano'n, na kailangan nating bigyan ng pansin kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, hindi na siya healthy. Wala naman akong ibinoto ko si Digong, binoto ko si BBM, binoto ko rin bumoto ako dun sa pag-aakala na baka ito na kasi ang tagal na nating nabuhay ng ganyan, eh. Pero kasi itong panahon natin ngayon yung sabi nga nila most corrupt na na, administrasyon. Pero the past mga past administration kasi may corruptions na diyan. Hindi lang kasi masyadong lantad dahil nga wala pang mga social media dati, pero maraming corruption dati. Hindi naman yan nawawala, eh. So, ang sa akin, hindi ako tumingin dun sa kung anong kulay mo, kung maka-Duterte ka ba, maka-BBM ka ba, maka-Aquino ka ba, kung ano man yung mga pinaglalaban ng mga kapwa natin. Kasi ang mahirap kasi ngayon, watak-watak tayo. Same yung sa sinabi mo, Miss Adele, that kailangan yung self-discipline. Manggaling muna sa'yo yung self-discipline. Ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa bansa natin? Sa'yo, sa sarili mo, sa pamilya mo. Kasi ang unang apektado dito, ikaw mismo, pamilya mo, sa nangyayari sa bansa natin. Dahil ang laki ng impact, eh. Paano ka naman magbi-business? 'Di ba? Paano ka mabubuhay sa Pilipinas kung ang kapaligiran mo ay iba na? Wala na, parang ang hirap na siyang itayo dahil watak-watak tayo. Sabi nga ng isang vlogger na foreigner, ang problema sa Pilipinas, wala tayong pagkakaisa. Buti pa nga Mhm. wala akong kinakampihan na whatsoever. Nakita natin sa INC na yung unity, meron sila. At nakisama rin yung ibang mga religion. Kung ganyan sana yung ginawa natin, nagkaisa tayo, at ipinaglaman natin yung makakabuti sa bansa natin, mas okay sana, mas maganda sana yung result. Ang nangyayari kasi ngayon, bashing dito, bashing doon. Kasi siya kulay niya. It doesn't matter kung ah, siya pink, siya si green, si red. It doesn't matter na kung ang bansa natin ay bumagsak na, 'di ba? Ang mahalaga lang sa kanila, 'wag umalis si BBM doon kasi papalit naman ngayon si Inday. Parang gano'n kasi yung ano nila, eh. Ayoko siyang bumaba kahit mawala ang mga pera natin kasi wala na, bilyon-bilyon ang usapan dito, 'di ba? So, ang dami ng utang yung bansa natin tapos ninakaw pa yung pera natin, paano tayo makakatayo ulit? Hindi ko sinasabi na masama siya or masama si ganito, wala dun, eh. Kailangan lang natin ayusin, kailangan nating magkaisa para maayos natin. Kung hindi na pala healthy ang, administrasyon na 'yan, bakit pa mananatili diyan, 'di ba? Kasi nakikita mo parte lahat, may participation lahat sila dun sa loob. So, paano nila malilinis? Eh, sila mismo nagkaroon. Pati mga kasundaluhan natin nagkaroon. Pati mga vlogger na, alam mo yun, sa mga posting na ganyan. Sila meron. Nabayaran ang mga yan, pati media na bayaran. Paano natin maayos ito?
may kanya-kanya tayong, alam mo yun, may kanya-kanya tayong ano agenda. Kasi sila, okay sila. Dahil after that, pwede na nilang kunin yung pamilya nila, dalhin nila sa ibang bansa. Doon na sila tumira. They don't care anymore about Philippines. Kung bubagsak ang Pilipinas, palagay natin sino ang mamumuno. Pwedeng kuhanin niya ng ibang bansa. Magpapaalipin tayo sa kanila. Yun ba ang gusto ng mga ano? Yun ba ang gusto ng mga Pilipino ngayon na mangyari? Kasi wala na tayong pagkakaisa eh. Kung sila man ay nabayaran, maglalas ba yung pera na yan hanggang matapos yung buhay mo, hanggang sa kapu-apuhan mo? Mauubos ang pera eh. Kung ikaw man ay nabayaran, nabigyan ka ng ganito, ng ambag, 'di ba, nauubos ang pera. Pero yung bansa natin, wala na, lugmok na lugmok na. Kaya ang sabi ko nga sa sarili ko, paano ako makakaambag? Nasa ibang bansa ako. Paano ako makikisali sa kanila? Ang sa akin na lang ngayon, ini-educate ko, a good thing naman na yung family ko naintindihan nila yung lahat ng situation na nangyayari. Hindi man ako, hindi man yung family ko na sumasali sa ano, pero alam mo yung in their own way, may kino-contribute sila para kagaya nun, may isa kasi akong kapatid din na siyempre INC, nandun sila. I support them. Even though hindi ako INC na, I support them kasi alam ko na maganda yung hangarin nila. And then, etong nangyari naman kay Aimee na, 'di ba, binabatikos nila just because nagsalita siya, because ah, may sinasabi sila na meron siyang sariling agenda. It doesn't matter para sa akin, it doesn't matter kung ano man yung agenda ni Aimee. Ang sa atin ngayon is na-expose kung ano man yung tunay na nangyari. Kung ano yung ano. Kasi sino pa ba ang nakakaalam ng tunay na pangyayari sa loob ng pamilya, kundi kayo mismo? Hindi namin alam yan kung ano nangyayari sa loob ng pamamahay ninyo. Kayo lang na magkakapatid, magpamilya, magulang mo, mga kapatid mo, kayo lang siyempre. Tayo, hindi natin alam yun. Pero ang sa akin, napakabigat para sa isang kapatid na magsalita sa isang entablado na alam niya na yung pagsasalita niya na yun is buong mundo yung makakarinig. Yung matagal mong iningatan na reputasyon ng pamilya mo is parang dinisregard mo lahat yun just to save your brother. Kasi ang sa akin yung may isa kasi akong kapatid before na parang lumaki yung ulo kasi meron siya. Sa akin, mas okay sa akin na bumagsak siya at lumapit sa akin at tutulungan ko siya. Kesa hahayaan ko siya na lumaki ang ulo, magkaroon siya ng kapangyarihan at i-abuse niya yon hanggang sa masira siya mismo. Ayoko siya maging gano'n kasi mahal na mahal ko yung kapatid ko. Kaya para sa akin, mas okay sa akin na bumagsak siya kasi handa ko siyang saluin. Sasaluhin ko siya. Kasi kapatid ko siya mahal ko siya. Pero yung makita ko siya na mapariwara dahil lang dun sa tinatawag na fame, hindi ko yun gusto. Para kasing ganun yung nangyari sa kanya. Sa akin, opinion ko lang 'to na ganun yung nakikita ko. Kung meron man siyang other side story na sinasabi nila, hindi yun yung nakita ko, Kasi yung nakita ko eto, kasi ate rin ako, kapatid din ako. So eto yung nakita ko na intention niya dun sa pagsasalita niya. Kasi pati iglesia kaya tinapos nila yung ano, yung rally. Kasi pati iglesia, nagulat din. Nagulat na nagsalita siya ng gano'n. Unexpected. Pero yun, yung salita na yun, kasi dun sa vlog na ano, is matagal na pala yun na gustong magsalita. Siguro, dahil sa pagmamahal mo sa isang kapamilya, hindi mo kayang gawin. Alam mo yun, hindi mo siya kayang i-expose ng gano'n until dumating ka dun sa time na sagad ka na. At kailangan mo na talagang isalba. Meron tayong gano'n as tao, as bilang kapatid or pamilya, meron tayong gano'n na nagbibilang tayo Kaya ko pa bang isalba 'to? Siya, ang tagal nakita niyo ang tagal na iningatan yung reputation nila. Kung ako yung nasa sitwasyon niya, gagawin ko din yun. Hindi dahil lapastangan akong kapatid, hindi dahil hindi ko siya mahal. Mahal na mahal ko yung kapatid ko, kaya ko gagawin for me. Ngayon, pagdating naman sa mga
Ang dami kasing kaya ayoko ng manood na nakaka-toxic talaga. Ayoko ng manood ng mga ano, ng mga yung mga news, yung mga ano sa Facebook. Kasi ang dami nilang tini-twist. Ang daming twist. Tapos naglalaban dun yung Duterte, BBM. Ang sa akin lang, bakit hindi tayo magkaisa na kung alin yung tama? Bakit may mga ganon? Etong si Lenny, nagsalita siya. Napakalaki daw ng problema ng nasasakupan niya kasi yung mga estudyante mismo, mga adik na, mga drug users na. Ang sakit makita, dun pa lang sa nasasakupan mo, ang sakit makita na yung nasasakupan mo na yan, as namumuno, ay puro adik na. Eh paano kung mangyari yon sa loob ng pamilya mo na hindi mo na kayang isalba? Hindi ka pa ba tatayo? Hindi ka pa ba titindig para sa bansa natin? Tayo eh. Tayo mismo ang tayo mismo ang may problema. Kasi yung mga yan, ano natin yan eh, hawak, kung tutuusin, tayo yung boss ng mga politician na yan. Tayo dapat ang magdidesisyon kung nasaan sila ngayon. Pero ang nangyayari, manipulation. Kasi pumapayag tayo na suhulan, bigyan kita ng 1 bilyon. Huwag ka lang magsalita, huwag kang makisali ng ganito, bigyan kita ng ano, magiging troll ka. Pero hanggang saan? Hanggang saan yung pera ay binibigay nila? Wala na ba tayong, hindi na ba natin naisip yung mga anak natin? Kasi tayo wala na eh. We don't care anymore about ourselves kasi matanda na tayo. Any moment from now, mawala na tayo. Pero ang problema natin, yung anak natin, paano na yung kinabukasan nila? Paano yung mga kaapu-apuhan natin? Ano na yung bansa para sa kanila kung hindi tayo titindig ngayon? Kasi ang sakit kasing makita na naglalaban-laban mismo yung tayo. Tapos nakikita ko kasi mangani-ngani ako mag-comment pero ayoko makisawsaw sa mga anong ganyan. Pero nakikita mo sa lahat na naglalaban-laban yung kapwa natin. Ikaw, si Miss Adele, si Miss Mitch, ako. Alam mo yon yung nagsasalpukan kayo na may kanya-kanya kayong opinion instead na magkaisa tayo sana para ipaglaban kung ano yung tama. Alam natin, napaka napaka grabe kasi ang ano na ang impact ng social media ngayon eh. Kitang-kita natin kung ano yung tama at mali, 'di ba? So 'yun, para sa akin, kailangan sa sarili mo mismo, sa pamilya mo, ayusin mo muna 'yan. 'Pag okay na 'yan, and then makipagkaisa ka naman sa mga taong gustong yung mga kabataan ngayon, mga Gen Z, sila yung nagkakaroon ng ayun kasi yung nawala sa atin, yung heroism, yung pagmamahal sa bansa natin, nawala yun. Nawala ng Jose Rizal sa bansa natin ngayon. Pero ngayon nakikita ko yung Mm. mga next generation, yung mga Gen Z, yung nakikita kong parang may puso na gano'n. Sa atin, parang wala na tayong pakailam. Especially yung mga yung parang okay na yung buhay nila sa ibang bansa, wala na silang pakailam. So yun, para sa akin, Miss Adele, Mitch, para sa akin na ang pagbabago ay magsisimula sa atin mismo. I-analyze natin talaga dapat kung ano daw talaga yung yung um, ano ba talaga yung purpose natin sa mundo? Ano ba talaga yung goal natin para sa pamilya o para sa sarili natin? Ano ba yung gusto nating mangyari? Yun, para sa akin, self-discipline. Ang dami ko pang gustong sabihin kaya lang kasi wala na 1 point. Tinitignan ko kasi 1.10 na lang. Kasi parang gusto ko kasing ano dun yung emphasize dun Okay yung lang yun. Okay lang yun na Miss Yang, mm, yung may gusto ka pang sabihin. Kasi ito yung time na kailangan mo i-expose yung nararamdaman mo. Kasi hindi laging nagkakaroon tayo ng time na mailabas yung opinyon natin para sa bansa natin. Kumbaga, yung opinyon mo is
gusto mong mailabas dahil sa pagmamahal mo sa bansa. Mm. Kaya kaya ka nagkakaroon ng ganyang opinyon. Unlike sa iba, 'di ba, na ang tagal mo nang naging OFW sa iba't ibang bansa, pero hindi mo naisipan na mag-migrate ka sa ibang bansa para dalhin yung pamilya mo. Pero sa tagal mong naging OFW, yung puso mo Pinas pa nasa rin. Pilipinas pa rin. Unlike kasi sa other countries, 'di ba? I've been in many countries. So nakita ko kung papaano yung pamamalakad ng government. Since kasi nag-start yata tayo ng mundo natin ng Pilipinas na 'yan, walang nagsalita regarding those benefits na dapat ay napupunta sa mamamayan. Yung mga taxes natin, supposedly para sana na walang naging tamad. Kasi dito may mga tambay man diyan, pero yung mga refugees, yung mga ganyan. Pero meron sila. Which is yung, alam mo yung okay lang na magbayad ka ng taxes kasi maobliga ka eh. Kailangan, obligasyon talaga dapat yung taxes sa bansa natin. Ang nangyari kasi dito kaya nagkaroon ng mga corruption na ganyan, hindi natin natutukan ito. Itong mga benefits na to na dapat ay nakukuha natin para lang sa gano'n na-distribute talaga siya. Kasi para hindi siya nakurap. Kasi ang sa atin, naging okay lang tayo na merong sometimes merong ayuda na hindi mo inisip yung long term. Yun yung kulang sa atin. Wala tayong iniisip na long term. Ano ba yung magiging future? Ang sa atin is kung ano yung meron ngayon, yan na yon. Okay lang tayo sa porpis. Okay lang tayo sa ano pa ba yan, yung tupad-tupad na yan. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga ganyan. Those people ba na binibigyan nyo ng benefits na ganyan, meron bang benefits back ang government? O nagpapakain ka lang din ng, alam mo yun, wala lang. Mm, Siguro dahil ano, ah, yung mga Pilipino, hindi nila naaano yung benefits kasi may tiwala sila sa government natin. Kumbaga, ando na yung nakikita kasi nilang PhilHealth lang, 'di ba? I mean, yung nakikita nilang benefits sa bansa natin is yung PhilHealth, 'di ba? Pero lalo na pag nagpa-hospital ka, for example, may 50% kung PhilHealth member ka. mm, Pero ang mm. hindi ko lang talaga matanggap ka, yung SS na sinasabing benefits Miss, natin, pero late ko lang na-realize na pag umutang ka sa SS, tanggal, pera mo yung inutang mo, tapos tutubuan mo lang din. true. Di ba? Mm, Doon ko nang, doon ko na, sobrang ako talagang kasi siyempre ang tagal ko din nag-SS, di ba? mm, mm, Parang, yung hinulog ko, tapos maglo-loan ka pa, pahirapan ka pa. mm, Tapos, sarili mong pera yung niloan mo, tapos tutubuan mo yung sarili mong pera. Hindi ko ma, hindi ko talaga mahanap yung, asan yung, nating mga Pilipino. Kasi hindi naman tayo nagrereklamo about tax, kasi nga, lagi natin sinasabi, obligation yun. Pero ang nakikita ko talaga dito, mas kawawa yung mga negosyante. mm. Kaya dati, Totoo. ayun, ayaw ko talagang magnegosyo. Kasi hindi Ayoko, patas. Hindi oo, patas hindi yung patas yung, ginawa. kasi Oo. dati sabi ko, kasi yung dati yung boss ko, sabi niya, kailangan natin magbayad ng tax kasi yun, karapatan mo yun bilang negosyante, Mm, bilang mamamayan ng bansa natin. Pero yung naisip ko, bakit, lagi ako nakikipagtalo, bakit ka magbabayad ng tax? Saan napupunta? Hindi ka naman nakikinabang. mm, Di mm, ba? Ang sabi nila sa mga project, in-explain niya sa akin. Sabi ko, okay, pero wala naman ako nakikita project. Maraming project, pero hindi naman natatapos. Maganda pa yung mga kalsada, sinisira na. So, mm, ngayon ko lang din, ngayon sa kasalukuyan nating president, ngayon ko lang din na-realize na dahil nga nakukurap. mm, mm. Kumbaga dati, kung nakukurap dati, hindi naman, Di hayag. hindi, Oo. hindi siya hayag. Kaya Mm. lang ngayon, kasi hayag na. So, Kitang-kita. kumbaga, kailangan na nating magsalita. Kumbaga dati, parang wala akong pakialam. Kasi hindi naman talaga ako aware about sa politics. Kasi kahit ka Mm, sa amin eh, alam mo yun sa lugar namin, talagang dekada na isang pamilya lang yung namumuno. Walang mm, nangyayari sa lugar namin. Wala akong pakialam. Kasi sabi ko lang,
magsisikap ako, magtatrabaho ako para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Pero Mm. yung mindset ko pala na yun is parang sinasabi na, "Anong saysay mo sa mundo kung wala kang pakialam sa bansa mo?" Parang Exactly. gano'n, 'di ba? Parang 'pag Mm. nagma-matured ka na, dun mo na mare-realize at may pamilya ka na, na Ano ba yung naging purpose mo sa buhay, 'di ba? oo, 'di Ba't ka ba? Ano ba binuhay? yung oo, dun na pumapasok, parang nagkakaroon na tayo ng awareness na kailangan nating makialam, kailangan Mm. natin na magsalita, mga opinyon natin, pero wala naman tayong tinatapakan na tao or wala tayong kinakampihan. Mm. Katulad ko, ako dati meron akong sariling kulay. Mm. Ikaw, Miss Mitch, meron ka ring sariling kulay. Mm. Si Miss Yang meron ding sariling kulay. Mm. Pero hindi natin 'yun gagawing basihan para mag-away-away tayo para sa Mm. kulay, Correct. 'di ba? Kaya Mm. dapat magkaisa tayo sa kung ano yung tama, 'di Mm. ba? Kasi ako ngayon sa kasalukuyan yung pamilya ko, inuuna ko talaga yung pamilya ko, kinukumusta ko, okey ba kami? Even nagkaroon kami ng anuhan ng ate ko dati dahil nga pinaglaban ko yung kung sino yung president ko. Mm. Pero yung sabi niya, "Sige ipaglaban mo yung ano mo, bakit tutulungan ka niya, bibigyan ka ba niya ng pera?" Pero ang naisip ko nun, as OFW before, ambag sa bansa yun, eh, 'di ba? Kumbaga ano yun, eh, partisipasyon mo yun sa bansa. Kung para mas maramdaman naman nila yung hirap ng isang tao na nagbibigay ng ambag sa bansa, 'di ba? Kasi Mm. dati akala ko hindi ako nagbibigay ng ambag, pero na-realize ko na malaki Malaki din ng pala ambag ko as OFW, oo, 'di ba? tayo Kahit yung yung wala lang tinatawag ka natitira sa nilang sahod. hero, pero wala kang nararamdaman. So yun, para sa akin kasi, ang naging main problem natin is kaya tayo naging sunod-sunuran lang yung pagsakop sa atin ng mga Spanish before. Pero bakit hindi pa tayo umalis dun sa paniniwala na yon? Tumigil na tayo kasi sa bansa natin 'to, Pilipino tayo, kailangan na nating tumindig. Kagaya niyan, sila ang ganda-ganda ng pamamalakad nila sa bansa nila. Bakit ganyan ang bansa natin? Kasi ayaw nila na maangatan natin sila. Ito lang ay analyzation ko. Sa atin, wala lahat. Watak-watak nga tayo. Yung tiwala natin sa government na gagawin nila yung tungkulin nila. Ngayon, nawala na yon, nasira na. Just because wala naman kasing sa ating mamamayan, dapat tayo mismo. Maraming ang mga party list. Supposedly, ang ginagawa ng mga party list na yan, nakabantay sila sa mga pondo natin. Yung sa mga, eto si PhilHealth. Yung si PhilHealth ba, dahil may contribution tayo dyan, si PhilHealth ba, kasi normal, dapat lahat ng mamamayan ay meron tayong contribution dyan. Kaya nga dapat, kung sana na ipatupad yan ng tama, walang Pilipinong tambay. Kasi yan, magpupursige yan na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng income para meron siyang pambayad. Same as sa ibang bansa. Kasi wala naman sa kanila na pagdating ng tamang panahon na kailangan na nilang magtrabaho at kailangan nilang mag-contribute na sa bansa, ay kailangan na nila talagang nagtatrabaho na sila. So, kailangan nilang may mai-contribute sa bansa nila. So, wala kang makikitang alam mo yon, unemployed. So wala sa kanila yung kung meron man kasi normal na merong nagbibigay ng mga ayuda pero sa mga facilities like home for the aged, yung mga batang iniwan ng mga magulang, diyan yung mga tutok nila eh. Pero yung sasabihin mong meron din yung mga parang refugees na hindi mo kasi may iwasan yun eh. May mga shelter din sila. So yun yung binibigyan ng government. Pero dapat ang sa atin, especially yung mga taxes, hindi lang naman yung mga negosyante, yung mga mayayaman, dapat patas. Kasi hindi naman, nagre-range naman kasi yan dun sa kung magkano yung income mo. Yun lang din naman kasi kung magkano yung income mo, kung ilang percent lang din naman kasi kung yung itatax mo. Kung hindi naman siya napasok sa bracket, wala ka namang taxes. Ang mahalaga lang dun is meron kang income, meron kang kinikita talaga para maipang-support mo din sa mga PhilHealth mo, kung ano man yung kailangan mo para hindi kagaya nung sa atin, nagkasakit ka, tapos walang-wala ka, 'di ba? Wala as in. Pero dito,
may binabayaran ka kasing mutual o kaya may meron kang sa government dahil contributor ka ng taxes, meron silang medical which is diyan sa atin yung PhilHealth na pagpunta mo ng ospital as in pagpasok mo wala silang aanuhin na kailangan mo magbayad. I-entertain ka nila, operahan ka nila, lahat gagawin nila sa'yo. Sa dulo na yung bayad, 'di ba? Hindi hindi yung parang pagpasok mo pa lang sa atin kailangan bago ka nila asikasuhin may bayad. Yun Bayad yung ka. ang daming mga lapses diyan sa atin sa Pilipinas. Ang Which is unfair pa sa atin. mm, Kasi pag wala kang pera, hindi ka talaga asikasuhin. Pero kung mm. may pera ka, asikasuhin ka nilang maayos. Kaya Kasi kawawa talaga ang ano. correct. Kasi kung may pera ka naman, magbayad ka ng ano mo, yung private na insurance mo. So doon ka sa private. Mhm. Pero itong mga maliliit na tao na nasa public, syempre doon tayo sa public. Of course, aasikasuhin ka naman dapat nila. 'Di ba? Kasi meron ka naman eh. So after na yung bayad mo, kung sakali man na kailangan mong magbayad at dito kasi ang nangyayari dito, yung bill mo papadala sa'yo. I-send sa'yo, i-email nila sa'yo o i-send via um, post, mga ganyan. Tapos pwede mo siyang hati-hatiin ang pagbabayad. Wait. Parang, Pwede. kumbaga, ang bill ko is €3,000, parang ganyan. Ngayon, ang gagawin nila para makabayad ka, per month, i-divide-divide nila yon para mabayaran mo siya. Kung talagang wala kang benefits na kagaya ng PhilHealth, hindi mo siya na ano, mga stranger Hmm. usually ang may ganon. So, bakit hindi natin magawa sa bansa natin yung mga ganon? Kasi nga, wala tayong boses. Wala din tayong boses na hindi natin binantayan. Hinayaan lang natin Tapos, sila na gawin kung ano yung gusto nila. So sila, kasi kampante nga, sila. Walang audit eh. Walang ano eh. um, 'Di ba? Wala. hindi may audit naman siguro kasi. Walang nag-question na Oo, kumbaga totoo. yung open siya ng mga mamamayan. Asan na magkano na yung pondo ng ganito natin? Kailangan nagkakaroon ng ganon eh. Pero Na, ngayon, Kas, may boses ng mga manggagawa ngayon na kay Eli, ano, yung si kamanggagawa, maganda rin yung ano niya ngayon eh. pero hindi siya parang certain ano lang, hindi siya sakop ang buong Pilipinas. May mga kababayan tayo na hindi alam. Dapat kung Ah, gagawa ka ng program na gano'n, ipaalam mo sa buong sa Pilipinas. buong Lahat Pilipinas yun. kahit maliliit na kahit mga liblib na lugar. Kasi yung mga liblib na lugar hindi na nila pinupuntahan. Yung mga yun nakikita Hindi nyo ba? na. Namamatay na yung mga yun kasi hindi nila madala sa ospital yung mga pamilya nila kasi sa layo. Hindi nga Nakita yata hindi nga yata nakukuha sa ano kasi. I mean, hindi yata nasasama sa census. ayun nga. Kasi, Kasi tinatamad sila dahil malayo. Kagaya sa totoo. amin, nabuhay kami sa lugar namin na payak. Alam mo yon yung namumuno sa aming lugar, magkakapamilya. So parang wala naman na kami nakikitang ngayon may meron na pero kung i-compare mo before, ang layo yung pagbabago ngayon. Pero ang nakapagpabago ngayon is mga negosyante eh, dun Oo. sa lugar namin. Pero alam mo yung daan na papunta sa amin, ngayon pa lang siya naayos. Pero hindi pa siya gano'n kaayos. Yung tulay namin na batang-bata pa ako, tulay na yun, na lumulumbog. Hanggang ngayon, hindi pa rin naayos. How much more yung mga nasa bundok, 'di ba? Ang Parang sa daming, amin lang din. ang daming tao sa bundok. So, sila kasi para hindi magsalita, I'm sorry for this, pero totoo yun. Para maging sunod-sunuran sila sa administrasyon, sila may porpis dati. Porpis, tupad yata ngayon. Hindi ko na alam kung anong ano Oo. ngayon. Tupad, meron silang ganon. So ikaw ba naman na nakikinabang ka sa ganon, of course susunod ka sa administrasyon. Sana tama na yun. Para sa akin, sana tama na yung pagiging sunod-sunuran natin. Kasi yung mga pera na yun na tinatanggap natin, pwede natin kitain yan at pwede natin yan maging benefits compared dun sa tinatanggap po monthly, magkano lang ba yung tinatanggap nila? Eh kung magkaroon tayo ng benefits sa PhilHealth, na pagpasok natin sa ospital, wala tayong babayaran. Dito, 100%. Pag pumasok ka sa public hospital at meron ngang medical, 100% wala kang babayaran.
Bakit hindi mo na lang i-aim yung ganon? Mas mahirap magkasakit mas mahal kaysa doon sa tinatanggap mo monthly. Bakit hindi yun ang maging goal natin kaysa tumatanggap ka ng ganyan? At saka, yung mga party list nga na, dapat sila yung watcher eh. Hindi eh. Ang nangyayari kasi, ako, gagawa ko ng party list ko, ito na naman, ito yung realization ko before pa. Kung sana ang ginawa nila, kasi ako let's say, nagtayo ako ng kooperatiba ko, gusto kong magkaroon ng boses dun sa Congress, maggagawa ako ng party list ko. So, pag nanalo siya, magiging congressman siya. 'Di ba? So, siya naman, pag ako humiling ng para dun sa kooperatiba ko, kung ako maganda yung layunin ko at gusto kong ma-distribute sa mga tao, yung pera, maganda. Kasi mas Mm. madali ka makakuha ng pondo kasi meron kang party list sa taas. Kasi yun yung gawain ng party list. 'Di ba? Yung lakas mo. So, dapat sila, yung nagkakaroon ng mga party list na yan, sila dapat yung nagiging boses ng masa. Hindi eh. Sila yung nangunguna na mag-corrupt. Sila yung nangunguna na magpasa ng amendments ng ganito para lang may pondo yung sarili nila. And then Sarili kukurapin na nila. nila. Eh, nakakalungkot. Nalulungkot ako, Miss Adele, Miss Mitch, sa nangyayari sa atin. Which is, alam mo yung gustong-gusto kong magsalita sa social media. Gusto kong mag-post. Kaya lang, wag na lang. Kasi mga toxic naman ang magko-comment sa'yo eh. Totoo. Kukomentan ka nila ng, alam mo yon parang ikaw yung kalaban nila. Nagsalita ka lang, kinakalaban. Alam mo yung ibabash ka na kasi, Magko-comment ka sasabihin nila Duterte ka. oo, kakalabanin ka na nila. You're just stating kung ano yung fact, kung ano yung nangyayari sa mundo natin, kung ano yung dapat natin gawin. Pero ang nangyayari, ikaw yung kalaban ng mga kapwa mo Pilipino. Kaya, Totoo. hindi na lang, hindi na ako magpo-post. Kaya sabi ko, how can I, parang, paano ko ba i-voice out yung gusto kong sabihin na hindi dapat tayo magwawatak-watak. Hindi dapat tayo mag-away-away. Dapat tayo ay magkampi-kampihan para nang sa ganon, maisalba pa natin, konti na lang yung natitira. Konting-konti na lang, isalba natin yung bansa natin. Pagsama-sama tayo. Yun yung gusto kong maging panawagan ko sa mga kapwa nating OFW man yan o mga nasa Pilipinas, kung sino ka man, ano man ang kulay mo, ano man ang estado mo sa buhay, mayaman ka, mahirap ka, pare-pareho tayong mga Pilipino. Pare-pareho tayong dadaan sa kahirapan pagdating ng araw kapag ang Pilipinas ay nalugmok na ng tuluyan. Yun lang para sa akin. Haba, no? Salamat, maraming salamat 'no, Miss Yang. So, marami kaming natutunan sa'yo. So, talagang sa mga sinabi mo, malawak na talaga yung karanasan mo sa pagdating sa mga ganito talaga ano, usapin. So, ngayon naman tatanungin natin si Miss Mitch, ano yung, opinyon mo dito sa ating, napag-usapan ngayon? Ano sa kasalukuyang pangyayari sa ating bansa? Ano ang una mong, uunahin, pamilya or yung bansang Pilipinas? Ayun, thank you so much. Napakaganda ng mga sinabi ni Miss Yang kasi sobrang daming learnings doon sa mga binitawan niyang message. Tsaka talagang doon sa message niya, andun talaga yung maiintindihan ng mga tao na hindi masyadong magets kung ano yung nangyayari ba talaga sa bansa natin. So para sa akin naman, ano yung tutulungan mo? So para sa akin, first is yung family. Kailangan kasi ng awareness, kailangan napapag-usapan yan sa bahay. Kasi sa panahon kasi ngayon, sa family, yung mga bata is may kanya-kanya na silang mundo eh. Yung social media kasi, yung Mm, nafe-feed sa mind ng bawat isa, hindi lang sa mga bata, mm, kundi pati na rin sa parents eh. So lalo na sa mga senior. So mm. akala nila lahat totoo. Minsan kasi AI generated na yung iba. True. So yung nafe-feed sa isip natin, nagkakaroon na tayo ng parang ano ba talaga, hindi na natin alam kung ano yung totoo sa hindi. So mas maganda is talaga napapag-usapan sa loob ng bahay. First is sa family, awareness talaga, para magkaroon ng bawat isa ng knowledge
sa kung ano man yung nangyayari recently sa bansa natin. So dapat din napapag-usapan ang history, saan ba nagmula ang lahat ng yan, at kung ano ba talaga yung pinaglaban ng mga bayani natin. So Mm. bakit tayo kung ano yung pinaglaban nila para makuha natin yung kalayaan natin, which is ngayon, ano na ang nangyayari sa kalayaan natin. Ang kagandahan lang kasi sa panahon ngayon is because of social media, marami na tayong nakikita. Mm. So kaya na nating ipaglaban, nagkakaroon na tayo ng boses ang mga tao. So kaya nating ipaglaban at magkaroon tayo ng boses. Mag-post ka lang, may boses ka na eh. Mm. May makikinig na sa'yo. Which is, ang hindi lang kagandahan kapag nag-post ka, yun nga, may mga bashers Bash. din. Kasi hindi maiiwasan na palagi kang neutral eh. Mm. Kailangan talaga meron kang isang pinaninindigan na ito yung paniniwala ko. Ano yung paniniwala mo? Which is sa paniniwala mong yun, hindi naman yan ang lahat ng paniniwala ng lahat. So, dun ka magkakaroon ng dun tayo nagkakaroon ng laban-laban, which is hindi naman ang bawat isa ang kalaban natin dito. So, ang kalaban natin dito is yung sistema. Paano natin maaayos yung sistema? So, paano tayo magkakaroon ulit ng pag-asa, yung bansa natin? Nakikita ko rin sa mga kabataan ngayon na tama si Rizal eh, nasa kabataan yung pag-asa ng bayan. Iba magsalita ngayon yung mga kabataan eh. Yung mga kabataan talagang naiintindihan nila yung mga nangyayari sa paligid, which is hindi sila nagbe-base sa kung ano yung nagawa ng family nito, magaling yung family nito noon. So, yung kumparahan ba? Mm. Kumparahan na kung ano yung nagawa ng family niya noon, hindi yan yung gagawin ng anak ngayon, yung mga ganon. So, kung sino yung tumatakbo, which is nagkakaroon ng comparison. Kaya dapat talaga napapag-usapan sa bahay. Nagkakaroon ng open forum, ano yung pananaw ng mga bata, ano yung pananaw ng mga anak mo, pananaw ng mga magulang mo. Doon pa lang kasi kahit sa loob ng bahay, nagkakaroon na kayo ng debate eh. Kasi magkakaiba kayo ng paniniwala at pananaw eh. Totoo. Paano tayo magkakaroon ng ng pagkakaisa? Kung doon pa lang, sa loob ng bahay natin, ando doon na yung debate. Correct. So, ang kailangan lang natin is ipaunawa sa bawat isa na hindi naman natin kailangan maglaban-laban eh, kasi pamilya tayo, hindi tayo totoong magkakalaban. Ano yung side mo? Sige, paliwanag mo, explain mo para mas maintindihan ko. Baka sakaling makuha ko. Pero hindi natin kailangan maglaban na hindi yan ang paniniwala ko eh. Ito ang dapat eh, ito dapat eh, kasi ganito, ganyan eh. Kasi nga, yun yung nafe-feed sa isip natin, ang bawat naririnig at bawat nakikita natin sa social media. Kasi kung dati, ang tinitingnan lang natin, nakikita lang natin, napapakinggan is television, radyo, at saka dyaryo. Ngayon hindi na eh. Isang tanong mo nga lang kung hindi ka nanonood ng mga balita, isang taon mo lang sa AI, alam mo na kung ano yung mga nangyayari sa mundo natin. So, ayun, para sa akin is naniniwala ako makaka-contribute tayo sa bansa kung mag-uumpisa sa pagkakaisa ng pamilya. Mhm. Kung mag-uumpisa sa pagkakaisa na pare-pareho kayo ng pinaninindigan at paniniwala, which is mahirap yon. Kasi hindi naman talaga nagkakaroon ng iisang paniniwala lang. May kanya-kanya kasi tayong opinion eh. Totoo. Kaya nga, kung sa loob pa lang ng pamamahay, may debate na, how much more sa labas, di ba? How much more sa buong mundo, sa buong bansa. Kung magkakaroon lang talaga tayo ng pagkakaisa, transparency, at awareness sa mga nangyayari. Ayan, naniniwala ako na may pag-asa ang lahat eh. Naniniwala ako na may pag-asa ang bawat Pilipino. Basta magkaroon lang tayo ng totoong pagmamahal, hindi lang sa bansa, kundi pati sa kapwa natin. Kasi kung iniisip natin ang future generation, hindi yung mga sarili natin. Kasi tayo mawawala eh. So paano yung mga anak natin? So andi dito tayo sa stage na, teka lang, kailangan na namin ng boses. Kasi kung hindi tayo magbaboses, kung magbabaliwala lang tayo, na parang, bahala na sila dyan. Kasi mostly ganun yung nangyayari sa atin eh. Na parang ipinapaubayan na lang, bahala na sila dyan, kaya na nila yan, sila na lang. Kasi busy yung isip natin sa ano yung dadalhin ko sa lamesa. Ano yung kakainin ng pamilya ko ngayon. Exactly. So parang nababaliwala kung ano yung nangyayari sa paligid natin, ano yung nangyayari sa bansa natin. Kasi ang mga tao, sa totoo lang, hirap eh. Hirap sa pagkakakitaan eh. So, unahin ko pa ba yung issue na yan? Teka lang, wala kaming pambili ng bigas. So, mas uunahin mo syempreng isalba kung ano yung meron sa araw na to. Kaya tama kanina si Miss Yang sa mga sinabi niya na kailangan talaga magkaroon ng
pagkakakitaan talaga yung mga tao, which is sumasapat dapat. Hindi yung parang iaasa mo na lang sa gobyerno, tapos pag nagkamali sila, sila pa rin yung sisisihin. Marami kasi sa atin yung parang umaasa na lang eh. Teka lang, bibigyan naman ako eh. Teka lang, kasali ako sa ganitong sa ganitong community, may matatanggap ako. So, alam mo yun, yung sa halip na, teka, magtatrabaho ako para maitaguyod ko ng maayos yung buhay ko. Kasi nakita ko rin yan sa abroad na bata ka pa lang, kailangan mo mag-contribute sa healthcare eh. Kailangan mo mag-contribute sa healthcare kasi in the future, magagamit mo yan, hindi ka magiging pabigat sa gobyerno. So yun, so bata ka pa lang, kailangan mo mag-contribute hindi lang sa healthcare, pati sa insurance mo. Yan, kaya makikita mo, yung mga tao doon, sa halip na pagka-vacation, nagpapabanjing-banjing lang, hindi, nagtatrabaho sila. Mga kabataan, makikita mo, nasa mga fast food sila, nagtatrabaho sila. Nag-o-online sila. Na, karamihan pa dyan, makikita mo pati yung mga PWD. Sa atin, di ba, hirap matanggap yan. Wala na nga yung kumbaga, aasa na lang din talaga sila kahit kaya nila. Pero hindi. Napansin ko yan sa Hong Kong, nung nasa Hong Kong ako. Sa McDonald's, ang nagsiserve, yung mga PWD, yung naglilinis sa lamesa, yung mga hindi na halos makalakad, yung nagkokolekta ng basura, mga senior citizen. So hanggang kaya mong kumilos, bibigyan ka ng trabaho. So yun para sa akin para rin hindi maging yung mga magulang na yung let's say ako, pag tumanda ako, bahala na sa akin yung anak ko. Kasi naman na pinaghirapan ko naman siya. So parang iniasa Ganun mo din na naman. eh. Iniasa mo na sa anak mo. Yung po pwede ka namang mag-isip ng for long term, in the future, paano na ako? So hindi lang yung paano na kami ngayon, ngayong araw na to, ano kaya yung kakainin namin bukas? And the next day, yun ulit yung iniisip mo. So parang paulit-ulit, yun na yung nangyayari sa atin. So hindi na tayo nagkakaroon ng awareness kung ano talaga yung totoong nangyayari sa bansa, which is affected yung future natin, affected yung mga generation na dadating. So kailangan talaga nagkakaroon tayo ng boses na naiintindihan natin kung ano talaga yung nangyayari. Ipaintindi natin sa mga anak, sa mga bata, at sa mga magulang na rin, lalo na dun sa mga yung iba kasing matatanda, syempre mas naintindihan nila kung ano nangyari sa history. So parang for porke, yun yung, magaling yan, magaling yung niyan, magaling na rin yan. Yung kumbaga, yung pasahan na lang. So, may nagawa na ba? May napatunayan na ba? Yung mga ganong parte, no? So, I'm not gonna mention a name, pero, ayun, naiintindihan naman ng lahat. So yun. So para naman sa akin, yung kanina na nasabi na ano yung gagawin mo kung nandoon ka sa sitwasyon na ang kapatid mo ganon. So para sa akin kasi depende sa sitwasyon. Pero kung hindi mo na talaga siya nare-reach, wala na kayong communication at gustong-gusto mo siyang tulungan as kapatid, as pamilya, kailangan mo na talaga ng boses eh. Kailangan ng marinig ng lahat. Kasi kailangan nating tulungan. Kumbaga, kailangan na nating magsama-sama para makatulong. So kung sasarilinin mo pa rin, hindi mo na nga magawa sa sarili mong boses eh. Hindi mo nga siya nakakausap, wala kayong komunikasyon. So paano ka pa magkakaboses na tulungan siya kung naririnig ka pero hindi ka pinakikinggan? So Minsan yun kailangan mong ibaba yung pride na tinatawag. Kasi minsan kahit tayo sa sarili natin, naririnig natin, naiintindihan ba natin, pinakikinggan ba natin, di ba? Narinig lang natin pero hindi natin pinakinggan yung message. So yun eh. So naririnig ka pero hindi ka pinakikinggan. So kailangan mong hingin na ng tulong. Teka lang, tulungan niyo ako. Tawagin natin ng pansin. Kung yun yung makakatulong, why not? Pero kung sa tingin mo naman, kung sa ibang senaryo, ibang sitwasyon, at mas makakasama yung ganong parte sa ibang sitwasyon, so kung may ibang paraan, pwede tayong gumamit ng ibang paraan na hindi kailangan maging usap-usapan ng lahat. Hindi kailangan maging, yun yung maging center of the issue. Alam nyo kasi minsan sa atin, sa totoo lang kapag may gusto tayong pagtakpan, lumilihis tayo ng issue. Teka lang, ito yung pag-usapan natin ngayon. Ito yung gawin nating issue ngayon para matakluban tong isang issue na dapat dito tayo mag-focus. So, ganun yung nangyayari mostly sa atin eh.
na nakikita naman natin, teka, ano na nangyari dun sa pinag-uusapang, ano na balewala na. So nag-focus na yung mga tao dito. So sa panahon ngayon, sa social media, pag nagtingin-tingin tayo, wala na, nalihis na yung isip natin. Iba na yung finokusa ng mga nakikita natin. Iba na yung usapin, na wala na yung talagang totoong issue na pinag-uusapan. So ganun kasi mostly yung nangyayari sa atin eh. Kaya para sa akin, be aware kung ano yung nakikita at pinakikinggan natin. At be aware din sa pagsasabi, sa pagpapayo, especially sa mga anak, sa pamilya. So kaya kailangan talaga pakinggan natin yung boses ng mga bata, boses ng mga kabataan ngayon. Kasi po pwedeng, yung nakikita nila po pwedeng, wow, sila pala yung maaayos, mas magaganda yung ideas, mas magaganda yung maiaambag. So pakinggan natin sana yung boses nila, hindi yung lagi na lang paulit-ulit ang sistema, paulit-ulit ang nangyayari. Kahit nung una pa, ganun at ganun, paulit-ulit lang. Ang hirap din ang hirap nang nasa sitwasyon ka na may ginagampanan kang, kumbaga, mayroon kang isang tungkulin, which is ang dami namang nakapalibot sa'yo na iba't ibang intensyon. Kahit napakaganda minsan ng intention mo, kung nafi-feed ka naman at nagkakaroon ng dayaan na teka, parang natukso ka na. Kahit ang ganda-ganda ng intention mo, pero kung natutukso ka naman ng dahil sa pera, ng dahil sa karangyaan, so parang yung intention mo, teka, sarili ko na lang muna, saka na kayo. Yung parang ganun eh. So mas magiging makasarili ka na eh. Kaya kung kaganon parang nakakain na tayo ng sistema na paulit-ulit, paulit-ulit lang. So kailangan lang talaga para sa akin is transparency at pakinggan ang boses ng mga tao. Pakinggan lalo ang boses ng mga kabataan. So yun yung para sa akin. So para mas makaambag tayo sa bansa. Kasi bawat isa naman talaga sa atin may inaambag sa bansa eh. Kahit kaliit-liitang mamamayan, may inaambag yan sa bansa eh. Kailangan lang talaga din sipagan ng bawat isa. Hindi laging puro na lang tayo aasa. Tapos pag wala nang naibigay, andyan dyan puro na tayo reklamo. 'Di ba? So kailangan bawat isa talaga kumikilos. Bawat isa talaga nag-iisip kung paano tayo. Hindi yung parang nabulag na tayo sa sistema. Teka lang, binibigyan naman ako eh. May nakukuha naman ako, bakit pa ako mag-aano? Tapos pag tumanda tayo, teka lang, may ampuna naman eh. May magbibigay din naman sa akin eh. Kaya yon, para sa akin kailangan nating labanan yung garong klase ng sistema na nagpapaulit-ulit lang from generation to generation. Isipin natin yung mga future yung magiging future ng family natin, yung magiging future ng mga kabataan. Yun, kailangan talaga natin magsama-sama as iisang boses para mas lalo tayong marinig. Correct. Ayun naman sa akin, Miss Adele at Miss Yang. Yun, Ayun. ang ganda ng mga Mm. opinion nyo no, sa pangyayari sa kasalukuyang pangyayari ngayon sa bansa na. So, dapat talaga bawat isa may ambag. So, hindi lang dapat natin iasa sa government yung, alam mo yun, or siguro dahil din dapat nasa government din yung tamang pamamalakad, ng tamang pagbibigay, pag-distribute ng taxes ng ah, taong bayan. Ayun. Kailangan natin kasi ng ano eh, na kailangan na nating makialam. Huwag nating ipaubaya lang sa government yung lahat ng desisyon. Yun yung Kasi kulang sa atin. dati, kasi dati ganyan kasi ako, kasi wala akong pakialam. Pero, Ako dati din. kasi, Kasi parang wala. Miss Yang, Mm. wala talaga akong pakialam. Pero ngayon, na-realize ko na wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Parang kailangan nating mangialam ayon sa tama, di ba? Mm. Pero hindi naman yung mangingialam ka na mayroon kang kinakampihan. Mm. Mm. Hindi ganon. Kasi, kumbaga, maging boses tayo para sa next generation. Kasi Yun, pag exactly. sabi nga nila, pag may nagsalitang isa, meron na yung susunod at susunod. Mm. Kaya naghahanap lang din kasi ang iba ng Tatayo. yung Hindi tindig. tatayo, Oo. yung Kasi kung hindi dibdib, ka titindig, sino? sino, oo, Magtuturuan totoo. kayo. 'Di ba? Hanggang sa wala na lang nangyari. Hanggang sa walang na Mm. mangyari. Yun Yun yung lang, yun yung sa atin. ah, Yan talaga yung realidad yung, natin. alam mo, Miss Yang, alam mo, Miss Yang, habang nakikinig ako sa
nabanggit mo yung nasa ICU na yung Philippines. Parang hindi ko ma-imagine kung ano bang sitwasyon In yung, between na tayo ng morgue sa ICU. Yun kasi yung political di ba? Kasi analysis ng kung mm, kasi hindi kasi ako nanonood or nag-aano ng mga ganyan, di ba? Kasi hindi ako aware noon sa mga ganyan. kasi Doon din sa parang nabanggit. para sa akin kasi bilang negosyante ka, kailangan maging aware ka doon sa ano na ba ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi Sa syempre, Pilipinas. business namin nasa Pinas. So, kailangan kong maging aware para alam ko kung paano patakbuhin ang business. Kasi kung wala na, paano pa ako lalaban? Kaya andun ako dun sa part na kailangan kong malaman. Pero hindi kasi ako yung parang kailangan makipagdebatehan ako sa kanila. No, I will not do that. No. Kasi nonsense eh. Alam mo, yun yung kadebate mo. Yun yung mga taong wala naman. They are just Wala. trolls. Alam mo yun. Mm. Kasi, may tanong din ako Miss Yang, no? May tanong din ako, Miss Yang. Mhm. Doon kanina kasi nabanggit mo rin, sa natin, sa yung bansa natin, kung, di ba, sinakop na tayo ng mga Espanyol dati. Mm. Tapos, dyan, maganda yung benefit sa kung asan ka man ngayon, kung pwedeng implement sa Philippines. So, parang, nataano ko lang na, gusto ko lang itong itanong, kung ito hingin ko lang 'tong opinion ninyo, no. Kung ang Mhm. Philippines ba, for example, hindi na bago yung system ng Pilipinas, paulit-ulit at paulit-ulit pa rin katulad nung sinabi ni Miss Mitch, no, na yung sistema na paulit-ulit, walang pagbabago, gano'n pa rin Mm. at gano'n ang nangyayari. So, kumbaga kung nalugmok na, katulad nung sinabi mo nasa ICU na tayo, 'pag nalugmok na ang bansang Pilipinas, may posibilidad kaya na hawakan tayo ng ibang bansa. Of course. Kumbaga, ibang ibang bansa na yung Mamumuno. maghahari or mamamalakad sa bansa natin katulad dati. So, ibig sabihin, parang babalik tayo sa generation na hawak na nila tayo, wala na tayong freedom. Kasi ano pang meron tayo kung wala na lahat? Kung totoo yung sinabi nila na yung gold reserve natin ay nabenta na. Ano ang merong asset ang Pilipinas para may karapatan ka pang maging bansa? 'Di ba? Parang, nakaka, parang ngayon ako Alam mo nakakaramdam ng yung takot. naano ako, sa totoo lang, ako na parang naano ako nung part na yun. Kasi tutuusin wala na tayong pondo. Oo, kasi Parang, puro utang tayo. Sabi nga nila, hindi na ano ko lang 'to nabasa ko lang din, pero mm, hindi ko alam kung saan ko siya nabasang article na bawat isa daw sa atin may utang na 140,000. tapos I'm not malalaman mo pa yung gold reserve natin na yun yung katangi-tangi na meron tayo para maging hmm, bansa. grabe. Kung tayo may utang na 140,000, wala nga tayong 140,000 piso nga wala. Kasi alam mo yung okay lang, nagkakaroon tayo ng utang sa ibang bansa. Kasi they trusted us dahil meron tayong gold reserve, meron tayong ibabayad kung sakali man na hindi na tayo makabayad. Meron tayong gold eh. Pero kung uutang tayo sa ibang bansa at walang bala tayo ni kahit ano, kagaya nun, pumunta ka ng isang bangko, wala ka namang collateral, wala kang anything, wala kang lupa, wala kang bahay, wala ka lahat. Isa kang walang trabaho. Pumunta ka dun sa bangko at nangungutang ka, palagay mo pauutangin ka. May credibility ka ba para umutang? Di ba wala? Ganon din ang bansa natin. Wala lang credibility ito para umutang sa ibang bansa, para pautangin nila Para po kung utangin. wala naman tayong asset. Same lang yun. Kaya sabi ko nga, na parang tumayo lahat yung balahibo ko nung naano ko yung ano na yun. Kaya sabi ko, may pag-asa pa ba? Kaya nung sinabi nung political analyst na nasa ICU na yung bansa natin, kung hindi pa tayo titindig ngayon, wala na.
paano na yung mga anak Mm. natin? Ang sa akin kasi Miss Adele, Miss Mitch, ang concern ko ngayon, it's not about me anymore. Mm. Kasi syempre, nung lumabas yung mga anak ko, dalawa kasi yung anak ko eh. Lumabas sila sa mundo, dun ako naging aware kasi. Dati wala din akong pakialam kagaya mo, Miss Adele. Wala akong pakialam kasi parang yun nga yung naging na-feed sa atin eh, ng Oo, totoo. mga sumakop sa atin. Yung hanggang dyan lang kayo. Wala kayong karapatan na maging aware sa lahat ng mga nangyayari. Diyan lang kayo, ipaubayan nyo lahat doon sa government. So yan yung nangyari sa atin na we don't care anymore hanggang sa nakaganyan lang tayo. Walang awareness sa atin. Nakasahod, Mm. nakasahod lang tayo sa ibang Naka, bansa. exactly. Kasi parang nag-aantay lang tayo ng ano ba yung pwedeng ibigay sa atin ng government? Ganon lang. Wala tayong kagaya sa kanila na freedom na magsabi na asan yung PhilHealth ko, asan yung binabayad kong ganito, ano yung benefits ko. Sa ibang bansa, libre kuryente nila. Pampaaral sa anak nila, libre. May Mm. masasabi nga sa atin na may public daw sa atin na mga schools para sa mga bata na libre, mga ganyan. Pero buong Pilipinas ba ang aware? 'Di ba Hindi. hindi? Merong libre, merong mga free, merong mga sa TESDA. Pero sino ang mga nag-aaral sa TESDA usually? Yung mga kamag-anak ng mga nagtatrabaho sa TESDA. May mga allowances doon sa TESDA, 'di ba? Pag Meron nag-aral ka nga doon, din. may mga allowances. Pero sino yung mga nagbe-benefits lang ng mga yon? Mga kamag-anak na na-inform ng mga kaibigan na na-inform ng mga nagtatrabaho doon sa sangay na yon. Pero yung mga maliliit na sa bundok, meron bang information sa kanila? Wala, kasi kulang tayo ng awareness. Kulang tayo ng dapat may mga institutions kasi na nagbibigay ng mga seminars na eto na yung naamendahan ngayon, eto na yung batas natin ngayon, eto yung dapat nating ipaglaban, eto yung ganito. Dapat sa lahat yan, kahit liblib na lugar, meron tayong ganun, kahit monthly, mga ganyan. Wala eh. Kahit ka dun sa pagsiseminar na itong droga na to bawal kasi. Wala. Ilokas? Ayun. Ano, Diyan pala narinig kayo. ka Naririnig, na. naririnig, Ayan yan. Oh, naririnig. pati nga sa droga, 'di ba? Kung hindi ka magso-social media, which is sa social media kasi maraming fake news. Sobrang dami Oo. ng fake news. Hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo. Madaming Totoo. AI. Hindi mo na alam kung alin dun yung totoo at alin dun yung tama. So, gulong-gulo na ang tao. So, dapat nagkakaroon ng physically, sa Pilipinas, merong body, like, bakit hindi na lang gawin to ng mga party-party list? Napakarami nating party list, nang gigigil ako. Totoo lang, ang dami nating party list, wala man lang tumindig para yung Wala. maging aware yung mga tao. Ikaw na party list ka, dapat tumindig ka. Sasabihin mong para ka sa OFW, na-inform mo ba lahat ng mga OFW para dun sa programa na yan? Hindi lahat ng OFW nakakaalam ng programa na ibinabandi sila sa batas nila. Hindi lahat, 'di ba? Ganon din sa bansa natin. Walang tumindig na pumunta sa bayan-bayan, buti nga ang mga vlogger eh. Mm. Namimigay ng mga ano doon sa mga liblib-liblib na lugar. Sa mga bibig na lugar. 'Di ba? For May the ano sake of ko, views. yung ano, si King Lucas, Mm. sobrang ano, napanood ko siya. Hindi ko siya kilala. Siguro Mm. nakilala ko lang siya last week. Ano, kaka-scroll ko ng Facebook. Mm. Alam mo yung ano, naiyak ako nung sa vlog niya, ano, Miss Yang. Naiyak ako, Miss Yang, doon sa vlog Mm. niya. Alam mo, ano, dekada, di ba? Or I think, siguro, ano, yung nag-aaral sila, yung, yung school nila, Mm. kasing sira-sira. Tapos yung upuan, alam mo yung upuan nila, yung parang ano lang din, kahoy lang na tinoy, tapos nilagyan lang din ng Mm. upuan. Tapos yung lamesa ng Sariling teacher, sikap. parang
Oo, parang kulungan ng manok na ginawa na lang ng table. Di ba Tapos nga may mga yung nagkukulambitin pa nga para lang makapag-aral dun sa sa ilog na ganyan. Sabi ko, grabe. hindi yun inaabot. Pero sa ibang bansa, abot na abot yung mga liblib. Grabe, Tama, no? sa ibang bansa, abot na abot yung mga liblib na lugar. Mm-mm. Walang ganun. Kaya Kaya ano hindi eh, maintindihan eh. magpapasalamat. Kaya nag-ano ka na din, no? Parang gusto mo na rin magpasalamat sa mga vlogger na may puso na puntahan yung mga liblib na lugar. Mm-mm. Okay lang for the views. At least yung income nila, Mm-mm. nasi-share nila sa iba. Correct. Unlike Oo. sa Oo. ibang vlogger na for personal interest, Mm-mm. nagpo-promote pa ng sugal. So, Mm. sila pa mismo yung naglalagay sa sitwasyon sa mga kapwa nila Pilipino na, alam mo yun, na Actually, walang-wala na nga. yung kay ano bang pangalan nun? Yung payaman dati. Ako, hindi ko siya iniidolo, hindi ko siya ano, pero may magandang naidulot siya sa bansa natin. Nagkaroon ng puso yung mga tao na Sino parang pa yaman? Si, si ano ba yun? Si Marcos din yun eh. Di ba, ang ah, dami nang si, babasa kanya ngayon kasi Oo. bad daw Mm-mm. oo, siya. yung Marcos din, Oo, nagpapanggap na ng Marcos. oo, marami Oo, daw napanood ko siyang. yun sa dati nung sa ano, Mm-mm, sa panahon ng pandemic mm-mm. na lumabas siya dahil ano daw, tunay daw siya na anak ni Marcos or Oo. ano ba? Pero ang Pero dami niya marami siyang ha, natulungan. marami siyang Although, nabigyan ng bigas. Hindi ko alam correct, kung saan yung galing yung pera niya, pero hindi, wala na akong pakialam. Wala tayong yun nga. pakialam doon. At Oo. least nagbigay siya. Pero Di ang ba? dami kasing Oo. issues sa kanya ngayon, binabas siya ngayon na ganyan, na bad daw siya. It doesn't matter kung ano man yung ano niya. Ang sa akin is, yung naidulot niya noon is nangyayari pa Oo, yung ngayon. pandemic. Bayanihan ngayon eh. Nakita mo yung si Mikay ba yun? Di ba namimigay din siya ng mga tulong dati sa mga Mm. nasalanta sa Cebu? Cebu din yun eh. Yung mga Mm. kinikita niya sa Facebook, ganon, namimigay siya. So isa siya sa Mm. kagaya nung ano ba yun? Virgil? Ano ang pangalan? Virgilin? Yung sa Bicol. Pinupuntahan niya yung mga liblib na lugar Oo, para bigyan yung mga, alam mo yung kapuspalad as in. proper palad Si- talaga. sila yung mga naging bunga nung taon na yon. At least yun, sabihin man natin na masama man siya o ano man, may naidulot siyang mabuti sa bansa natin. Pero Mm-mm. siya ngayon yung parang wala na siya eh. Parang siya na yung kung tutuusin parang ano na siya, basura na siya sa tingin ng tao sa kanya ngayon. As Bakit? in, Hindi na ba siya sikat? wala na. 'Di ba nasa ano siya, ang tingin sa kanya ng mga tao, basura. Kasi nga parang dun sa family niya, yun yung interview sa kanya eh. Dun sa family niya eh. Hindi raw totoo, sinungaling daw siya, whatsoever. But it doesn't matter, ano man yung ginawa niya sa likod nun, pero may naidulot siyang maganda dun sa ginawa niya na bayanihan. During pandemic yan. Ngayon, etong sunod na topic natin kasi ito eh, yung natutuwa ako, ang dami kong sinishare dun kahit man lang dun sa pag-share o pagbibigay sa kanila ng stars ay magawa ko. Kasi hindi ko siya magawa na gustong gusto kong Oo. gawin yung naglilinis ng kapaligiran natin. Oh, yung mga sa Mm-mm. I'm kanal-kanal. so grateful. Oo. Grabe. Gusto ko Oo. rin tumulong dun kasi yung Mm. mga naglilinis ng mga kanal-kanal na Nagtatry ako Miss Mitch, nagtatry akong mag-send ng GCash. Kasi di ba yung GCash ko nakaano dun yung Oo. SIM card ko na sayo. Ang Oo. problema ko, nung sinesend ko na siya, yung code niya, hindi ko siya makuha kasi nandyan. Oo. Sabi ko. Kasi gusto kong isend dun sa mga nagbablog Oo. na naglilinis. Pagka kasi bago lang yung GCash mo, hihingan ka Mag-aano talaga ng siya code ng bago code. siya Ayun. makapag-send. Let's say Mm, magsisend ka sa GCash ko. mm, Kahit matagal na yung GCash ko, kung bago naman yung sa'yo, hihingan ka ng code. Parang, kasi bago pala yung sa'yo.
Mm, Unlike sa akin na ang tagal na ng GCash ko, hindi ko na kailangan wala ng nang code. code. Pero kung sesendan ko yung Mm, mga bago na GCash, hihingan din ako ng hingan code. din. Oo, kung Ah, bago ka, mm. sesendan kita, hihingan ako ng code. Pero kung yung Sabi matatagal ng GCash to GCash, wala na. Hindi na siya hmm, hinihingan ayun, yun ng yung nangyari code. sa'kin. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng mga stars. So, yun yung Mm. pinagse-send ko dun sa mga, yung, ang dami kasi nila. Grabe, ang dami nila. Kaya pinagsi-share ko Anong dun sa, stars? yung stars dun sa Facebook. 'Di ba Sa bumibili ako Facebook. ng Oo. stars? So, yun yung Mm-mm. sinesend ko sa kanila para makaambag lang ng kahit konti. Kasi hindi ako makapag-GCash, 'di ba? Ang problema Ayun. naman yata sa pagbili ng stars na ganyan, may cut si Facebook. Ay, di mas magandang i-direct na. Kasi ang mahal din magkano din ang ano. Kaya sabi ko, Mahal din. eh, lalo na dito, euro yung usapin. Alam mo ano, Mm-mm. na-inspired din ako dun. Kasi napag-uusapan naman natin yung mga inspired vlogger no, na pwede nating sundan in the future. Naging boses na rin sila ng bansa natin. Tapos tayo, umaan na rin tayo na maging boses tayo in the future ng Mm, bansa mm, natin. Si ano, yung nabanggit ko to dati sa inyo yung Project 1M, 'di ba? mm, Ang ang ano niya ngayon, yung vlog niya, devote niya ang buong Pilipinas, pero may nagbibigay sa kanya through mga, GCash. mm, Kung magkano lang yung gusto mong ibigay, ano lang yun. Gusto niya puntahan yung mga iba't ibang lugar kung makita ano nangyayari sa bansa na yun. mm, mm, Ganun yung ano. Pero ang gusto ko din sa kanya kasi nga hindi siya nagpo-promote ng sugal. Pero nagbibigay siya ng payo. Pero dati mm, nabanggit niya dati to sa vlog niya na ano, merong lumapit sa kanya na gusto siyang tulungan para hindi ko alam ano ba to kung i-promote yung ano or patakbuhin siya as ano ng government, parang mm, gano'n. mm, Pero tinanggi niya mm, kasi nga ayaw niya talaga. Ayaw niya maging puppet. I think feeling ko may alam na siya doon sa ano na, siyempre pag nasa likod mo, may government sa mm. likod mo. I mean, may Mm-mm. mataas na tao na nasa government. Kasi Kasi alam ang naman hirap natin, di ba? lumaban pag mag-isa ka lang. Oo, pag Mm, pag alam naman natin, pag sinabing nasa government, ibig sabihin mataas na yun na tao, di ba? mm, mm, Parang kinakatakutan na yun. Tapos pag meron dun sa likod mo, parang nagiging puppet ka. So wala kang mm. freedom. Correct. Di ba? Kaya yung Mm. mga vlogger, minsan, wala silang freedom. Kasi nga, nababayaran sila. Nababayaran. So, Kailangan ano ganito yung, yung i-vlog mo. Kailangan ganito oo, yung di ba? sabihin mo, mga ganon. Pero ang Mm. hirap sa ganong sitwasyon Marami, na, marami namang na ano, na talagang na hayag na marami na bayarang mga vloggers. Which is sana hindi. Sana yung mga vlogger na yan magkaroon naman sila ng, alam mo yun, sayang, no? tumindig naman Sayang. sila para sa bansa natin. Hindi para puro Oo. lang sa pera. Kumikita na sila sa vlog. Ba't kailangan nyo pa ng suhol? Kaya ka nga Totoo. nag-vlog para maging free ka na masabi kung ano yung alam mong tama. Doon tayo sa tama, 'di ba? Mm. Hindi kasi sila yung mostly, lalo na kung maraming followers. Prone So, na sila. syempre, pag nagsalita sila, Mm. teka lang, parang yung mga followers din nila, paniniwalaan sila. Paniniwalaan. Totoo. Mm. Totoo 'yun. Kasi nakita mo Pre, yung kay ano, yung kay yung sanang sabihin yung nagbe-predict yung Perez Andy. Nalulungkot ako kasi maraming hindi sa binabatikos ko siya o whatsoever. Ang opinion ko lang dun is meron kasi ako nakita na vlog niya na nagbabtize siya na ang damit ay ganon na puti. Tapos syempre malaki Mm. yung joga niya. Tapos nung paglubog niyang ganon, pag-ahon niya kita na dito. So ano yung gusto mong ipakita? Ba't pinakita mo sa madla, sa tao, sa buong mundo na ganon? Dapat yun, solemn yun eh. Pwede naman kayong mag-baptize kung yun ang gusto mo online, pero Mm. hindi mo na kailangang i- i-post. i-post. At Totoo. sana
sabihin mo naman na magdamit ng maayos yung naaayon sa bautismo. Hindi ko kino-condemn kung ano man yung way niya, pero dapat Mhm. iayos mo ayon sa Bible. Kasi hindi ko nagustuhan yung pinost mo na siya, tapos ganun yung itsura nung hindi kasi tama eh. Pero ang dami kasing parang naging ano na sa kanya, naging sunod-sunuran dahil siguro nagkakatotoo yung Alam mo pa, sinasabi niya. alam mo Miss Yang, kapwa natin, mas lalo na yung ano talaga, madali silang maniwala. Kung hindi mo lalawakan yung pag-research, Mm. pagtuklas sa mga nakaraan Para kang buhay mo, kabayo. Yung kabayo maniniwala, nakadiretso lang. Ito nang paniniwalaan maniniwala ko. ka, Ganun. maniniwala ka na lang kung ano yung sasabihin, ano yung nababasa, ano narinig, katulad kay Rudy Balvin. Paniwala sila na ganito, ganyan. Hindi ba Mm, nila alam na makapangyarihan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng tao, di ba? So, mm, katulad ng sinabi mo, yung laging yung foreigner, hindi ko may siya kilala, pero naka-ano ko siya, na papanood ko siya. Always mm, siya nagpipredict about BBM, about BBM, about mm, mm. BBM. Gaano ba niya kakilala si BBM? Parang Di ba? sinantalan niya kasi yung ano. Hindi naman sa ano, Tinatarang ano, sumabay siya sa sitwasyon ng Agos. Philippines Mm, sa Agos for the views. mm, Siyempre, ang mga Pilipino, pagka ganun, share, o ito daw mangyayari. Siyempre, kung hindi ka kay BBM, ikaw, ayaw mo kay, for example, ako, ayaw ko kay BBM. Siyempre, mm, maniniwala ako sa kanya. mm. Kasi, ayaw ko Yun, kay BBM, exactly. di ba? Kasi ayaw mo eh. So, Oo. maniniwala ka talaga. Totoo. Maniniwala Tama. ako sa kanya sa predict niya. Ayan, di sasabihin ko, buti nga sa'yo, ganyan-ganyan ang Tuwang-tuwa ka predict. pa. Pero, kung wala kang wisdom, Mm, ganun ka, ganun paniniwalaan mo. Pero, dapat talaga sa atin magkaroon ng wisdom eh. mm, Kasi hindi tayo dun sa lawakan natin yung pag-iisip natin na sino ba siya? Bakit ko siya paniniwalaan? Oo, 'Di ba? tama. Ito na mm, isang bata mm, na kalalabas lang sa social media, ba't kita paniniwalaan? mm, Si BBM, mas kilala mo na siya from generation nila, 'di ba? Na at at kung isa kang tunay na mananampalataya, bakit ka maniniwala sa prediction? Noong unang panahon, may prediction kina Isaias, di ba? Sinabi ng Panginoon, kasi direct na nakikipag-usap ang Panginoon kay Prophet Isaias. Pero yun, maniniwala ka ba? Kahit bayaran pa ako ng 1 billion, hindi ako maniniwala na kinakausap binibigay siya ng wisdom ni God. Hindi ka maniniwala. Pwede kang nagkaroon ng wisdom, pero once na iba yung ano ba to, yung purpose, hangarin mo, na iba yung ano ba tawag doon? I forgot it. Kung basta na iba yung purpose mo sa buhay, na iba yung layunin Hmm. mo, mawawala sa'yo ang Nawawala yung, wisdom. oo, Hindi nawawala po yung wisdom. pwedeng nananatili sa'yo yan kung iba na yung ginagawa mo. Iba na yung takbo ng ano mo. Totoo. Hindi ko siya Kumbaga, hindi ko siya binaano na ano man yung ginagawa niya, pero alam niya naman na ang 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 scoop ng yung bagyo-bagyo sa atin is during that mm, time, 'di na, ba? At yeah, saka before pa, alam na natin na may mga paparating. totoo niya. Ba't mo Ibre alam kailangang mo ano, i-ride? Mm, oo, hindi ka kailangang mag-ride. Tingnan mo ha, kaya ko lang ba naintindihan, bata pa lang kayo may bagyo na, 'di ba? Bahay namin nagigiba talaga ng bagyo, linilipad yung bubong, nagtatago kami sa ilalim ng silong, kasi silong pa naman noon, 'di ba? mm, 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 Nakikitago kami sa kapitbahay namin ng mga bato na ang bahay, kasi sa amin hindi naman bato. Pero, late ko lang din naintindihan, sinabi ng papa ko, alam mo Nining, ang bagyo, ayun na yan, alphabet yan. Ilan ba mm. ang alphabet? True. Ilan ba ang alphabet natin? Sabi ko, nasa 32 yata. Bilangin mo, ABC, di ganun. O hanggang Z. Ah, Ng papa ko. mm, Pag i-start ang bagyo, January, sa letter A, hanggang mm, matapos ang December, matapos yung Z. Kaya kahit sabihin mo na bakit lagi na lang may bagyo? Kasi kung walang bagyo, walang lilinisin. mm, Di ba? Kumbaga,
parang ang Baguio kasi para siyang naglilinis sa atin. Kaya lang, bakit siya nagiging masama Mm. ang Baguio? Kasi nga, yung mga puno, putol-putol na. Mm. So yung ulan, wala nang masisipsip, ay yung ano, I mean yung ulan, diretso na kasi hindi na siya nasisipsip ng puno. Oh. 'Di ba? Yun yung hindi naintindihan ng iba, kaya naniniwala sa prediction na ganito ang mangyayari sa Philippines. Ako hindi ako naniniwala na ano, Miss Yang, no, na ganito na tayo. Hindi. Kasi malakas pa rin yung wisdom ko na we are guided with the Spirit talaga. Alam mo yun, na kahit lagi nga sila sinasabi na Pilipino tayo, ano, malakas tayo. Pero asan yung paninindigan mo na Pilipino ka, malakas ka, pero na kung nagpapagamit ka sa mga makapangyarihang tao. Kung isa kang nagpapagamit sa makapangyarihang tao, hindi ka Pilipino. Kasi nagiging puppet ka eh. Kung Mm. Pilipino ka, dapat may wisdom ka, may freedom ka, Mm. may kalayaan ka na ipaglaban kung ano yung tama. Pero kung sasabihin mo na isa kang Pilipino, ipaglalaban ko to, pero nagpapabayad ka, hindi ka matatawag na Pilipino. Para sa akin, ha? Di ba? Kasi ang Pilipino, may sariling paninindigan, hindi yan nagpapabayad. Kasi Yun kung yung tunay. binabayaran mo yung pagkatao mo, wala ka ng freedom of speech, wala ka ng ano, hindi ka na Pilipino nun. Kasi bayad ka na eh. Mm. Sa atin ba, sino bang binabayaran from the beginning? Di ba? Kaya, ayun lang yung ano ko, yun lang yung ah, opinion ko, at yun yung naiisip ko talaga na kung Pilipino ka, huwag kang magpabayad. Lumaban tayo ng patas ng, alam mo yun, maging boses tayo para sa next generation Mm. natin. Yun ang ano ko, mga miss na, yun yung opinion ko. So para sa akin Maya naman ka. ayun, kasi nagiging one-sided tayo kapag yun yung lagi nating naririnig. So hindi ko kasi masasabi na dapat paniwalaan natin to, paniwalaan natin to. Kasi wag tayo maging one-sided na kung ano lang yung naririnig natin, yun yung paniniwalaan natin. More on, makinig din tayo sa iba kung hindi natin alam yung knowledge na yon o yung idea na yon. Kung wala kasi tayong idea at nakarinig lang tayo ng, teka lang, sabi niya eh. Yun yung sinabi niya eh. Wala kang idea dun sa ganong part. So, paniniwalaan mo siya. Tama. So, para sa akin, more on makinig din naman tayo ano kaya yung sinasabi naman ng ibang tao. So, Mm. para magkaroon tayo ng neutral na, ito yung sinabi niya, ito yung sinabi niya. So, ano yung ngayon yung paniniwalaan mo? So, para hindi tayo nagkakaroon ng one-sided lang na paniniwalaan. Although, nandoon tayo sa usapin ng, basta ka na lang ba maniniwala kung ano yung narinig mo? Mm. Kung yun nga lang yung laging nafe-feed sa isip mo eh. Mm. Kagaya ng, let's say, if i-connect natin to sa religion, ano ba yung una nating naging religion dito sa Pilipinas, 'di ba? So, yun na yung finalo natin ng finalo until may nag-stand na Mm. iba. Mm. Teka lang, ito yung pagkaintindi at paniniwala namin. Hanggang sa dumami na sila. Mm. So, marami na nagkahiwa-hiwalay na, marami nagkawatak-watak. Kagulo. So, yun yung sinasabi ko na kung ano lang yung nafe-feed sa isip natin at naririnig sa atin, yun lang yung susundan natin. Although nandun dun tayo sa sinasabi ng hindi basta-basta naniniwala or makinig sa mga ganyan, hindi rin natin masisisi kung yun lang yung idea na nafe-feed sa isip nila. So, mas lawakan pa natin. Kung hindi nila naririnig, mas maging boses tayo para mas maabot natin yung mga hindi nakakaunawa at nakakaintindi. Sa mas marami pang usapin, hindi lang sa mga pansarili, sa pamilya, sa bansa, sa mas marami pang usapin sa nangyayari sa atin, sa paligid natin. So, ayun, napakaganda ng mga naging napag-usapan natin ngayon, mga Miss Adele and Miss Yang. And thank you so much for the knowledge, for the message, at sa lahat ng mga na-share ninyo. Kasi sobrang, hindi lang ako ang natuto. I'm sure sa mga audience natin at sa mga tagapakinig natin dyan,
ayan, may mga matututunan at mapupulot sila sa mga naging usapan natin ngayon. So thank you so much, lalo na po dun sa mga nakikinig sa amin dyan at sa mga napag-usapan namin, sa mga na-discuss namin ngayon. Kung gusto niyo pa po ng mga ganitong klaseng discussion na mas malawak pa ng mga pag-uusapan namin in the future, stay tuned lang po sa amin. Ako nga po pala muli si Miss Michelle and At ako naman si Miss Yang. At ako naman po si Miss Adele. so we'll talk to you again for the next episode. Just stay tuned po sa channel namin. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.